Ako si Laya, isang babaeng manggagamot mula sa tribo ng mga Tagnap. Ang aming tribo ay kilala sa aming kakayahan sa panggagamot. Ngunit higit sa lahat, kami ang mga tagapangalaga ng sagradong puno na itinakda para sa proteksyon ng aming lupa. Sa ilalim ng lilim nito, nararamdaman ko ang kapayapaan at ang kabutihan ng mga espiritu na nagbabantay sa amin. Ngunit sa kabila ng ganda ng kapaligiran, may isang banta na patuloy na nakalutang sa aming tribo. Ang mga Taglaw, ang aming kalabang tribo. Isang araw, habang naglalakad ako patungo sa sagradong puno upang mangolekta ng mga halamang gamot, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Ang hangin ay tila mas mabigat at ang mga dahon ng puno ay nagsimulang kumilos na parang may mensahe silang nais iparating. Doon ko siya nakita, si Diro, isang mandirigma mula sa tribo ng Taglaw. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang mga damdaming hindi ko inaasahan. Takot, pagkalito, at isang uri ng pagnanasa na hindi ko maipaliwanag. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pagdududa at kaba. Alam kong ang mga Taglaw ay hindi dapat makalapit sa sagradong lugar na ito. Ngunit sa halip na galit o pag-atake, nagawa niyang sumagot ng may pagkakaiba sa kanyang boses. Hindi ko alam. Parang may humihila sa akin dito. Ang kanyang tono ay puno ng katapatan at pag-aalinlangan. Naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Habang nag-uusap kami, unti-unti kong natuklasan ang kanyang kwento. Si Diro ay hindi isang ordinaryong mandirigma. Siya ang anak ng leader ng tribong Taglaw. Ngunit may mga katanungan siyang hindi nasasagot sa kanilang mga paniniwala. Naghahanap siya ng kasagutan at sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan niya ang sagradong puno na tila nagbibigay ng sagot sa kanyang mga hinanakit. Sa kabila ng takot at panganib na dala ng aming pagkikita, may bahagi sa aking puso na nagsabing kailangan ko siyang tulungan. Ang mga damdamin ko para sa kanya ay nagsimulang lumalim. Ngunit alam kong ang aming pag-ibig ay isang kasalanan sa mata ng aming mga tribo. Ang sagradong puno na aming bantay ay tila nag-uudyok sa amin na magpatuloy. Ngunit paano kung ito ang magiging dahilan ng kapahamakan ng aming mga tao? Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman kong may kakaiba sa aming koneksyon. Ang aming mga tribo ay nagtutunggali sa loob ng maraming taon. Ngunit sa isang iglap, naramdaman kong ang aming pagkikita ay may mas malalim na kahulugan. Ano ang lihim na nakatago sa likod ng sagradong puno? Ano ang kapalaran na naghihintay sa amin? Habang patuloy kaming nag-uusap, naririnig ko ang mga tunog ng mga paa na papalapit sa amin. Mga mandirigma mula sa aming tribo ang paparating. Alam kong hindi nila kami papayagan ni Diro na magtagpo ng ganito. Ang aming pagkikita sa ilalim ng puno ay maaaring maging sanhi ng digmaan. Sa isang saglit, nagdesisyon ako. Tinawag ko ang mga espiritu ng kagubatan para sa proteksyon. Ngunit sa kabila ng aking pagsisikap, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na tila sumisigaw ng panganib. Sa aming likuran, lumitaw ang isang anino, si Alon, ang pinakamalakas na mandirigma ng aming tribo. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata habang tinitignan si Diro. Alam kong hindi siya papayag na mabuhay ang kalabang mandirigma sa sagradong lugar na ito. Sa isang iglap, naramdaman ko ang takot na bumalot sa akin. Paano ko maililigtas si Diro mula sa kapahamakan? Ako si Lira, isang manggagamot mula sa tribong Amihan, at ngayon ay nakatayo ako sa harap ng sagradong puno na nakatago sa pinakaloob na bahagi ng kagubatan. Simula nang makilala ko si Daturamil, ang lalaking mula sa kalabang tribo ng Habagat, nagbago ang takbo ng aking buhay. Nagsimula ang lahat sa isang hindi inaasahang pagkikita sa gilid ng ilog
na naghahati sa aming mga lupain. Noon, ang hangin ay puno ng tensyon at ang tubig ay tila nag-usap sa amin ng mga lihim na hindi namin maunawaan. Ang bawat hakbang ko ay may alingasngas ng panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan namin. Isang ligaw na damdamin na tila humihila sa akin palapit sa kanya. Sa mga sumunod na araw, lihim kaming nagkikita sa lilim ng sagradong puno. Sa ilalim ng mga sanga nitong puno ng berdeng dahon, nagkaroon kami ng pagkakataon upang makilala ang isa't isa sa kabila ng mga pagkakaiba ng aming tribo. Si Datu Ramil ay hindi lamang isang mandirigma. Siya ay may pusong marunong makinig at mga matang naglalaman ng mga kislap ng pag-unawa. Ang puno ito ay sagrado para sa inyong tribo, hindi ba? Tanong ni Ramil isang gabi habang nakaupo kami sa ilalim ng puno. Ang buwan ay maliwanag at ang liwanag nito ay tila nagbibigay buhay sa mga ugat ng puno. Opo, ang puno ito ay simbolo ng ating kalikasan, ng ating kapayapaan, sagot ko, habang hinahaplos ang magaspang na balat ng puno. Sinasabing, ang puno ito ay may kakayahang pagalingin ang anumang sugat, pisikal man o emosyonal. Napangiti si Ramil. Kung ganoon, maaaring ito rin ang dahilan kung bakit nagtagpo ang ating mga landas. Baka ang puno ito ang nag-uugnay sa ating mga pusong ligaw. Ang mga salita niya ay may lalim at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding pagnanasa na ipaglaban ang kung anumang meron kami sa kabila ng mga hadlang. Ngunit alam kong hindi magiging madali ito. Ang aming mga tribo ay may alitan na nag-ugat mula pa sa nakaraan. At ang pag-ibigan namin ay tiyak na hindi matatanggap ng mga nakatatanda. Sa kabila ng aming mga takot, patuloy kaming nagkikita. Ang sagradong puno ay naging saksi sa aming mga lihim na pag-uusap at mga pangakong binitiwan. Sa bawat paglipas ng araw, ang aming damdamin ay lalong lumalalim. Ngunit kasabay nito, ang panganib ay lalong nagiging malapit. Isang gabi, habang kami ay nakaupo sa ilalim ng puno, narinig namin ang pagkaluskos ng mga dahon. Agad kaming nagtinginan ni Ramil at ramdam ko ang pagkapit ng takot sa aking dibdib. Hindi kami nag-iisa. May mga mata na nagmamasid sa amin sa dilim. Bakit kayo nandito? Isang tinig ang nagtanong mula sa kawalan. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang tumama sa mukha ng aming tagamasid at sa gulat ko, nakilala ko siya. Sila Kanturo, ang pinuno ng tribo ng amihan at ang aking sariling tiyuhin. Lira, anong ginagawa mo dito kasama ang kalaban? Ang boses niya ay puno ng galit at pagtataka. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong ni Turo. Ang pagkakakita niya sa amin ay tila isang bangungot na nagbabanta sa lahat ng pinangarap namin ni Ramil. Sa sandaling iyon, ang sagradong puno ay naging saksi sa aming pagkatalo, sa aming pagkatuklas. Lakanturo, hindi siya kalaban. Tangka kong ipaliwanag. Siya ay mahalaga sa akin. Ngunit bago pa man ako makapagpatuloy, naramdaman ko ang biglaang pagigting ng hangin. Ang mga dahon ng sagradong puno ay nagsimulang umikot sa paligid namin, at ang lupa ay tila umuga. Ang mga ugat ng puno ay nagkakaroon ng sariling buhay, at ang liwanag ng buwan ay tila nagiging mas maliwanag. Si Ramil ay napatingin sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong pagtataka at takot. Ano ang nangyayari, Lira? Tanong niya. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon, ngunit naramdaman ko ang isang bagay na nagbabanta. Ang kwento ng puno ay tila nagkakaroon ng buhay, at kami ay nasa gitna ng isang mahiwagang pangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang isang bulong mula sa hangin, tila ang puno ay nag-uusap. Ang mga pusong ligaw ay may kapangyarihang magbago ng tadhana, ngunit ang kapangyarihan ay may kapalit.
Bigla ang liwanag ay sumabog at ang lahat ay naglaho sa isang iglap. Sa sandaling iyon, nawala si Ramil at ako ay naiwan sa ilalim ng puno, nag-iisa at walang kasagutan sa mga tanong na bumabalot sa aking isipan. Ano ang kapalit ng aming pag-ibig? Ano ang kapalaran na nakalaan sa amin? Habang nakaluhod ako sa harap ng sagradong puno, ang aking puso ay puno ng takot at pag-asa sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ako si Amara, isang manggagamot na mula sa tribo ng mga alitaptap. Mula sa pagkabata, itinuro sa akin ng aking mga ninuno ang mga lihim ng kalikasan, mga halamang gamot, mga dasal para sa kagalingan, at ang sagradong koneksyon sa ating puno ng buhay. Ang punong ito ay hindi lamang simbolo ng aming tribo, kundi ang pinagmumulan ng aming lakas at pagkakaisa. Ngunit sa kabila ng aking debosyon sa aming tradisyon, ang aking puso ay nagtataglay ng lihim na pagnanasa na hindi ko maipaliwanag. Isang pagnanasa na tila ipinagbabawal ng mga bituin. Ang sagradong puno ay nasa gitna ng kagubatan kung saan ang mga alitaptap at ang mga lobo, ang aming kalabang tribo, ay nagkakasalubong. Ang mga lobo ay kilala sa kanilang kakaibang kakayahang makipag-usap sa mga hayop at sa kanilang matinding tapang sa labanan. Mula pa noong una, sila ay itinuring na kalaban ng aming tribo. Subalit, isang gabi, habang ako ay nagtitipon ng mga halamang gamot sa paligid ng puno, may narinig akong paggalaw sa likuran ko. Napalingon ako at doon ko siya nakita, si Kael, ang lalaking mula sa tribo ng mga lobo. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin sa kadiliman, puno ng misteryo at hindi maipaliwanag na kagandahan. Sa halip na takot, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Alam kong hindi tama ang aming pagkikita, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi ko magawang umalis. Narinig ko ang bulong ng hangin, ang pag-awit ng mga dahon, at tila sila ay nagsasabi na ito ay nakatakda. Lumapit si Kael at sa kanyang mga mata. Nakita ko ang parehong pagnanasa at pag-aalala. Alam naming pareho ang panganib ng aming sitwasyon. Dalawang pusong ligaw na nagtagpo sa ilalim ng sagradong puno, sa gitna ng dalawang magkaibang mundo. Ngunit kahit sa gitna ng peligro, ang aming pagnanasa ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Nag-usap kami, palihim at puno ng damdamin. Bawat salita ay tila musika. Bawat tingin ay may kahulugan na lampas sa aming mga tribo. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, isang kakaibang pangitain ang aking nakita sa kanyang mga mata. Isang larawan ng digmaan, ng pagsiklab ng kaguluhan sa pagitan ng aming mga tribo. Ang mga hayop ay nagtatakbuhan, ang mga puno ay nasusunog. Ang aming sagradong puno ay nakatayo sa gitna. Tila nakikiusap na ihinto ang kaguluhan. Ang pangitain ay tila isang babala, isang banta sa hinaharap na hindi namin maipaliwanag. Nagising ako mula sa pangitain na puno ng takot at pangamba. Ano ito? Tanong ko kay Kyle. Ang boses ko ay nanginginig sa takot. Paano natin ito mapipigilan? Amara, sabi ni Kyle. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang ating mga tribo ay hindi lamang magkalaban. Ang ating mga tribo ay bahagi ng isang mas malawak na kwento, ng isang sinaunang tunggalian na hindi natin lubos na nauunawaan. Ngunit may paraan upang mapigilan ito. Kailangan nating protektahan ang puno, hindi bilang alitaptap o lobo, kundi bilang mga tagapagtanggol ng kalikasan. Ang kanyang mga salita ay tila mga susi na nagbukas sa isang bagong mundo ng pag-unawa. Alam kong ang aming pagmamahalan ay hindi lamang isang pagkakamali, kundi isang pagkakataon upang magkaisa para sa isang mas mataas na layunin. Ngunit paano namin ito gagawin? Paano kami magiging mga bantay ng sagradong puno kung ang aming mga tribo ay patuloy na naglalaban? Sa gitna ng aming pag-uusap,
Narinig namin ang mga tinig ng aming mga kasama, mga alitaptap at mga lobo na nagkakaisa sa isang labanan na hindi namin inaasahan. Ang kagubatan ay puno ng kaguluhan. Ang mga dahon ay tila umiiyak. Alam namin na wala kaming oras upang mag-atubili. Kailangan naming kumilos, ngunit paano? Biglang naramdaman ko ang isang kakaibang lakas mula sa puno. Isang puwersa na tila nag-uudyok sa akin upang kumilos. Ang mga ugat nito ay tila gumagalaw, naglalabas ng isang enerhiya na nag-uugnay sa akin at kay Kael. Napagtanto ko na ang sagradong puno ay may kapangyarihang higit pa sa aming nalalaman. Binigyan kami nito ng lakas, ng pag-asa, na ang pagmamahala na namin ay maaaring maging susi sa kapayapaan. Ngunit sa isang iglap, ang pangitain ay muling nagpakita. Ang puno ay tila nagbabala. Ang mga ugat nito ay nag-uugat sa isang misteryo na kailangan naming lutasin. Ano ang lihim ng puno? Paano namin ito magagamit upang ihinto ang digmaan? Habang kami ay nagmamadali upang makahanap ng sagot, isang malakas na tunog ang narinig mula sa kagubatan. Isang tunog na tila isang hudyat ng mas malaking panganib. Ang aming mga tribo ay nasa bingit ng pagkawasak. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, alam kong kami ni Kael ay may kakayahang baguhin ang takbo ng aming tadhana. Ngunit paano? Ano ang susunod na hakbang? Ang sagot ay nasa puno. Ngunit ang kanyang lihim ay nananatiling nakatago, naghihintay na matuklasan. Sa gitna ng kagubatan, kung saan ang mga liwanag ng buwan ay mistulang pilak na mga hibla sa ibabaw ng lupa, naroon ako, sa lilim ng sagradong puno. Ang puno ng mga sinaunang alamat, binabantayan ng aming tribo sa loob ng maraming siglo. Ito ang puno na nag-uugnay sa ating mga ninuno, nagbibigay ng lakas at karunungan sa mga sumasamba rito. Ngunit sa gabing ito, hindi lamang ang sagradong puno ang nais kong bisitahin, kundi ang lalaking nagtutulak sa aking puso, na sumuway sa lahat ng mga batas na alam ko. Si Kael, ang mandirigma mula sa kalabang tribo. Sa kabila ng aming pagkakaiba, sa kabila ng digmaan na bumabalot sa aming mga tao, nagtagpo ang aming mga landas sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Sa simula'y puro galit at pagdududa ang namayani, ngunit sa bawat lihim na pagkikita sa lilim ng sagradong puno, unti-unting nagbago ang lahat. Sa gabing ito, mas malakas ang tibok ng puso ko kaysa sa mga huni ng ibon sa paligid. Alam kong mali ito. Alam kong mapanganib ang ginagawa namin. Ngunit ang bawat hakbang, patungo sa kanya ay tila isang kislap ng liwanag sa gitna ng dilim ng pagdududa. Ang kanyang mga mata, tila dalawang bituing naglalaban sa kalangitan, ay bumabalot sa akin sa init na hindi ko maikakaila. Liway, bulong niya, habang nilalampasan ang distansyang naghihiwalay sa amin. Ang kanyang tinig, malalim at puno ng damdamin, ay tila musika sa aking pandinig. Alam kong mahirap ito, ngunit hindi ko na kayang lumayo pa. But napatingin ako sa kanya, sa mga mata niyang puno ng determinasyon. Kail, ang ating mga triboy, hindi magkasundo. Ang ating pag-iibigan ay taliwas sa lahat ng ating nakagisnan. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang pagyanig mula sa lupa ang aming naramdaman. Ang sagradong puno, na noon pa man ay tila isang matandang tagapagbantay, ay biglang nagbago. Ang mga dahon nito'y nagsimulang umilaw, tila mga alitaptap na sabay-sabay na nagpakita. Nagkatinginan kami ni Kael, kapwa di makapaniwala sa nakikita. Liway, ano ang nangyayari? Tanong niya, puno ng pag-aalala at pagtataka. Hindi ko alam ang sagot. Ang puno, sa mga kwentong narinig ko mula sa matatanda, ay may kapangyarihang magbigay ng hula o babala. Ngunit hindi ko pa nararanasan ang ganitong klaseng paggalaw. Ang mga ugat nito'y nagsimulang gumalaw, bumubulong ng mga lihim na tila mula pa sa kaibuturan ng lupa. Kael,
Ang puno, tila may nais iparating sa atin. Sagot ko, hawak ang kanyang kamay, na tila ang tanging katiyakan sa panahong iyon. Sa aming paghawak, isang imahe ang lumitaw sa aming isipan. Isang pangitain ng dalawang tribo, magkasamang nagdiriwang sa ilalim ng puno. Ang mga dating kaaway, nagkakaisa sa isang hindi inaasahang kapayapaan. Ngunit sa likod ng masasayang eksena, isang anino ang nagbabantay, nagmamasid. Ang anino ay may anyo ng isang mandirigma, ngunit ang kanyang mga matay walang buhay. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo, tanda ng isang digmaang hindi pa tapos. Sa kanyang likuran, isang bagay ang kumikislap, isang bagay na hindi namin maaninag. Liway, ang pangitain. Ano ang maibig sabihin nito? Tanong ni Kael. Boses niya ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago ko pa man masagot, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa amin. Ang anino mula sa pangitain ay tila nagsimulang magkaanyo sa harapan namin. Ang mukha nito'y pamilyar, isang taong kilala ko mula sa aming tribo. Si Haran, ang mandirigma na nawala sa isang digmaan. Haran. Bulong ko, di makapaniwala. Ngunit hindi siya sumagot. Ang kanyang mga matay na natiling walang buhay, ngunit ang kanyang katawan ay tila puno ng puot, galit na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay nagtaas, tila may hawak na sandata. Liway, tumakbo ka. Sigaw ni Kael, hila ako palayo sa anino. Ngunit bago kami makalayo, isang liwanag mula sa puno ang pumatak sa amin. For ang sagradong puno, tila isang tagapagbantay, ay nagbigay ng sariling kapangyarihan para protektahan kami. Ngunit alam kong hindi ito ang huling beses na makikita namin ang anino ni Haran. Sa gitna ng kagubatan, sa lilim ng sagradong puno, nagpatuloy ang aming pagtakbo. Sa likod namin, ang anino ay nanatili, isang paalala ng mga lihim na kailangan naming tuklasin, ng mga digmaang kailangan naming harapin. At sa gabing iyon, sa lilim ng puno, alam kong ang aming pag-ibig ay higit pa sa isang simpleng kwento ng dalawang pusong ligaw. Ito'y isang alamat na patuloy na isusulat ng mga lihim ng kagubatan, ng mga pangarap ng kapayapaan, at ng mga pusong nagmamahal sa kabila ng lahat. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na aming naranasan, patuloy kaming naglakad ni Kael patungo sa sagradong puno. Ang hangin na pumapailan lang sa paligid ay puno ng misteryo at hinagap ng mga sinaunang kwento. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang daan ay tila nagiging mas mahaba at mas komplikado. Ngunit ang aming determinasyon ay hindi natitinag. Ako si Alina, ang babaeng manggagamot mula sa tribo ng mga bituin, at si Kael ay mula sa kalabang tribo ng mga Alab. Sa una, ang aming pagkikita ay tila isang pagkakamali, isang pagkakasala laban sa mga batas ng aming mga tribo. Ngunit sa aming mga lihim na pagkikita, natuklasan ko ang isang lalaking may pusong busilak na hindi alintana ang mga alituntunin ng kanyang tribo, katulad ko. Ang puno ay kilala sa aming mga tribo bilang puno ng walang hanggan. Ito ay sinasabing tahanan ng mga espiritu ng kalikasan, at sino mang makakaalam ng lihim nito ay magkakaroon ng kapangyarihang magpanumbalik ng balanse sa mundo. Ngunit ang puno na ito ay mahigpit na binabantayan ng mga espiritu, at sino mang magtangkang lumapit dito ay maaring maglaho at hindi na muling makita. Habang papalapit kami sa puno, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila umaagos mula sa lupa pataas sa aking katawan. Ang mga dahon ng puno ay naglalabas ng kumikinang na liwanag na tila mga bituin sa kalangitan. Ang puso ko ay pumipintig ng matindi, hindi ko alam kung dahil ba sa takot o sa kakaibang kasiyahan na nararamdaman. Alina, nararamdaman mo ba ang sinasabi nila tungkol sa puno? Tanong ni Kael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala.
ngunit may halong pagkamangha. Oo, nararamdaman ko. Para tayong nasa gitna ng isang sinaunang kwento, tugon ko, hindi maalis ang tingin sa puno. Sa kabila ng aming takot, nagpatuloy kami hanggang sa narating namin ang pinakaugat ng sagradong puno. Dito ko naramdaman ang pinakamalakas na enerhiya na tila bumabalot sa aming dalawa. Ang hangin ay puno ng mga bulong, mga tinig ng nakaraan, na tila nagkukwento ng mga pangyayaring hindi pa namin alam. Napansin ko ang isang ukit sa puno, isang simbolo na hindi pamilyar sa akin. Ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan, naramdaman kong mahalaga ito. Hinawakan ko ang ukit at biglang nagkaroon ng mas maliwanag na liwanag ang buong paligid. Ang mga bulong ay naging mas malakas at narinig ko ang isang tinig na tila nagmumula sa puno mismo. Alina, Kyle, kayo ang mga tagapangalaga ng sagradong puno. Kayo ang pinili ng mga espiritu upang panatilihin ang balanse ng likas na mundo. Nagulat kami sa narinig. Paano kami napili? Ano ang ibig sabihin ng pagiging tagapangalaga? Habang naguguluhan, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking kamay na humahawak sa puno. Kael, tingnan mo ito, sabi ko. Itinuturo ang mga gumagalaw na simbolo sa puno. Sa bawat paggalaw, tila bumubuo ito ng isang kwento, isang lihim na hindi pa namin natutuklasan. Sa isang iglap, ang liwanag ay biglang naglaho at ang paligid ay muling bumalik sa normal. Ngunit may isang bagay na nagbago. Ang puno ay nag-iwan ng isang marka sa aking kamay, isang tanda na hindi ko maipaliwanag. Tumingin ako kay Kael at nakita ko ang parehong marka sa kanyang kamay. Kailangan nating malaman ang kahulugan nito, sabi ni Kael. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Ngunit bago pa man namin lubusang maintindihan ang nangyari, narinig namin ang mga yabag ng mga tao mula sa aming mga tribo. Ang mga bantay ng alab at bituin ay papalapit, tila na alerto sa kakaibang nangyari sa paligid. At Kael, kailangan nating umalis. Hindi nila tayo dapat makita ng magkasama. Bulong ko, ang takot ay muling bumalik sa aking puso. Ngunit bago kami makatakbo, isang matandang babae mula sa tribo ng bituin ang lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Alina, Kael, ang inyong kapalaran ay nakaukit na. Sa sagradong puno, hindi kayo maaaring umalis sapagkat kayo ang susi sa hinaharap ng ating mga tribo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bigat sa aming sitwasyon. Sa gitna ng kaguluhan, hindi namin alam kung paano namin haharapin ang bagong responsibilidad na ito. Ang aming pagmamahalan ay tila mas lalong naging komplikado, ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan at ng sagradong puno, naramdaman namin ang isang bagong pag-asa. Ngunit sa likod ng aming mga isip, alam namin na ang lihim ng sagradong puno ay nagdadala ng mas malaking panganib. Sa bawat hakbang na aming ginagawa, alam naming ang aming mga tribo ay hindi magtatagal bago malaman ang aming lihim. Ang kasaysayan ay nasa aming mga kamay. Ngunit sa likod nito, naroon ang isang misteryo na hindi pa namin lubusang nauunawaan. Sa gitna ng parehong takot at pag-asa, kami ay nagdesisyon na hindi na muling maghiwalay. Ngunit sa likod ng aming mga desisyon, naroon ang isang anino ng panganib, isang lihim na maaari lamang naming lubos na maintindihan sa paglipas ng panahon. Sa ilalim ng sagradong puno, kami naglakbay patungo sa isang hinaharap na puno ng misteryo at pag-ibig. Sa pagbubukas ng umaga, bumalik sa akin ang mga alaala ng gabing iyon sa paanan ng sagradong puno. Ang mga dahon nito'y tila may sariling buhay, sumasayaw sa hangin na para bang may lihim na ibinubulong. Nakatayo ako sa gitna ng kagubatan, ang mga matay nakapikit, habang sinisikap kong damhin ang presensya ng puno. Sa loob ng aking dibdib, may damdaming hindi ko maipaliwanag. Isang kabog na naguudyok sa akin na ituloy ang aming lihim
na pagtitinginan. Ako'y isang manggagamot, pinili ng aking tribo upang pangalagaan ang kanilang kalusugan at kapakanan. Sa kabila ng tungkuling ito, hindi ko ipinagkaila sa sarili ang pagkabighani sa lalaking mula sa kalabang tribo. Siya, na ang mga matay puno ng mga kwento ng digmaan at kapayapaan, ay naging bahagi na ng aking puso. Sa bawat pagkakataon na nagkikita kami sa ilalim ng puno, mas lalong tumitibay ang aming ugnayan. Isang ugnayang hindi dapat mangyari ayon sa batas ng aming mga tribo. Minsan, isang gabi ng taglamig, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ng mas matagal. Ang kanyang mga salita ay tila musika sa aking pandinig. Bawat tunog ay nagpapalambot sa aking pusong matagal nang nanigas. Sinabi niyang, sa kabila ng lahat, nais niyang umalis sa kanilang tribo at mamuhay kasama ako. Ang ideya ng pagtakas ay nagbigay sa akin ng pag-asa at takot, isang pag-asa na makapiling siya. Ngunit takot sa maaaring mangyari kung kami matuklasan. Habang ang buwan ay nagkukubli sa likod ng mga ulap, nagpasya kaming mangarap ng isang buhay na kami lamang ang makakaalam. Sa ilalim ng sagradong puno, kami nagpanata. Isang pangakong magtatagpo sa kabila ng lahat ng hadlang, sa kabila ng pag-aalinlangan na nakaamba sa aming mga puso. Kami nagtiwala sa kapangyarihan ng puno, na ito'y magbabantay sa aming lihim at magbibigay gabay sa aming mga hakbang. Ngunit sa gabing ito, may kakaibang nararamdaman ako. Ang hangin ay tila may dalang babala, at ang mga ibon ay tahimik na parang nagmamatyag sa paligid. Sa kabila ng aking pangamba, naglakad ako patungo sa sagradong puno, umaasang siya'y naroon at naghihintay. Sa bawat hakbang, tila may bumibigat sa aking dibdib, isang pakiramdam na may mali sa paligid. Pagdating ko sa puno, nakita ko siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay naglalagos sa akin. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may lungkot na hindi ko mawari. May nangyari, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pangamba. Ang ating mga tribo ay nagpasya ng maglunsad ng digmaan. Hindi na tayo ligtas. Napatigil ako. Ang aking paghingay bumilis. Ang digmaan ay isang bagay na matagal na naming iniiwasan. Ngunit ngayon, tila hindi na namin maiiwasan ang kapalaran na ipinataw sa amin ng aming mga ninuno. Sa aking isip, naglaro ang posibilidad ng pagkawala, ang paglayo sa isa't isa, ang paglimot sa pangarap na aming binuo sa ilalim ng puno. May paraan pa ba para ito'y maiwasan? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng pag-asa. Ngunit sa kanyang mga mata, isang sagot na hindi ko nais marinig ang aking natagpuan. Kung ang puno ay mawawala, ang ating mga tribo'y mawawala ng dahilan para mag-away, subalit ang puno'y sagrado. At ang kapangyarihan nito'y hindi dapat sirain. Sa kanyang mga salita, nabuo ang isang plano sa aking isip. Ang puno ay naging saksi sa aming pag-ibig. Ito'y naging tagapag-ingat ng aming mga lihim at pangarap. Ngunit kung ito ang magiging susi sa kaligtasan ng aming mga tribo, handa ko ba itong isakripisyo? Napatingin ako sa kanya, at sa mga mata niya'y nakita ko ang parehong pag-aalinlangan. Hindi namin nais sirain ang puno, ngunit nais din naming iligtas ang aming mga tribo mula sa kapahamakan. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang liwanag ang biglang sumilay sa paligid, isang liwanag na tila nagmula sa puso ng puno. Sa paglapit namin sa puno, natagpuan namin ang isang liham na nakaukit sa bark nito. Ang mga salita ay tila nagmula sa mga ninuno, isang mensahe ng pag-asa at kapayapaan. Sa oras ng panganib, ang pusong dalisay ang magbibigay daan sa bagong simula. Ang puno ay hindi kailanman mawawala. Sa halip, ito'y magbabago upang iligtas ang mga pusong ligaw. Hindi ko napigilan ang mga luha na dumaloy sa aking pisngi. Ang puno, ang aming bantay,
ay nagbigay ng paraan upang kami makaligtas. Ngunit paano ito magbabago? Ano ang magiging kapalaran namin kung ito'y maganap? Habang kami nakatitig sa puno, ang liwanag ay unti-unting lumakas at sa gitna nito'y isang figura na naglalakad papalapit sa amin. Hindi namin alam kung sino siya, ngunit sa kanyang pagdating, isang bagong kwento ang magsisimula. Isang kwentong puno ng hiwaga at pag-asa. Ang aming mga pusong ligaw ay humihiling ng kasagutan. Ngunit sa gabing ito, kami natutunan magtiwala sa kapangyarihan ng sagradong puno. Mula sa pagliwanag ng langit, isa lang ang alam ko. Sa bawat pagpatak ng oras, lalong nagiging mahirap ang aming sitwasyon. Ang mga tauhan ng aming tribo ay patuloy na nagmamasid sa bawat galaw ko, tila mga aninong laging nakabuntot saan man ako magpunta. Alam nilang may tinatago akong lihim, ngunit hindi nila matukoy kung ano iyon. Kung paano ko naitago ang pag-ibig ko kay Malik, ang lalaking mula sa kalabang tribo, ay isang misteryo na kahit ako'y hindi ko kayang ipaliwanag. Isang araw, habang ako'y naglalakad sa gilid ng sapa, muli kong naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng mga alaala ng aming mga lihim na pagtatagpo. Ang mga yabag ko'y tila yelong naglalakbay sa ibabaw ng tubig, marahan at puno ng pag-iingat. Sa di kalayuan na aninag ko ang isang pamilyar na anyo, si Malik. Amara, tawag niya. Ang boses niya ay parang musika sa aking pandinig. Isang tunog na kay tagal kong hinintay sa bawat sandali ng aking pag-iisa. Malik, sagot ko, habang ang mga mata ko'y nagliliwanag sa kagalakan. Ang nangiti niyang bumungad sa akin ay sapat na upang pawiin ang lahat ng aking pangamba. Nagtago kami sa likod ng sagradong puno, ang nag-iisang saksi sa aming ipinagbabawal na pag-ibig. Ang puno'y matanda na at puno ng mga nakatagong kwento, ngunit sa ilalim ng mga sanga nito'y nadarama naming ligtas kami. Tila ito'y isang matalik na kaibigan na nagkukubli sa amin mula sa mapanuring mga mata ng aming mga tribo. May balita ako, sabi ni Malik, ang mga mata niya'y puno ng pag-aalala. Ang ating mga tribo ay nagbabalak ng digmaan. Ang mga salitang iyon ay tila mga patalim na tumarak sa aking puso. Ngunit bakit? Tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Ang aming mga tribo'y matagal nang may alitan. Ngunit ang ideya ng isang ganap na digmaan ay isang bagay na hindi ko kayang isiping mangyayari sa aming panahon. Tila may kinalaman ito sa mga lupain sa paligid ng sagradong puno, paliwanag niya, kahit ang puno ay nais nilang angkinin. Ang takot ay umusbong sa aking dibdib. Alam naming dalawa na ang puno'y hindi lamang simbolo ng aming pag-ibig, kundi isa ring pinagmumulan ng kapayapaan para sa kalikasan at aming mga tribo. Kung ito'y masisira, ang balanse ng kalikasan ay maaaring maputol at ang aming mga tahanan ay masadlak sa kaguluhan. Amara, kailangan nating gumawa ng paraan, sabi ni Malik, hawak ang aking mga kamay. Hindi natin maaaring hayaan na magpatuloy ito. Napatingin ako sa kanya, ang kagalakan sa aming muling pagkikita'y napalitan ng pangamba. Ngunit ano ang magagawa natin? Dalawa lang tayo laban sa lahat. Isang ideya ang pumasok sa isip ko. Isang plano na maaaring maging susi sa aming kaligtasan o sa aming kapahamakan. Malik, may alam akong sinaunang ritual na maaaring magbigay ng proteksyon sa puno. Isa itong lihim ng mga manggagamot na ipinamana sa akin ng aking mga ninuno. Si Malik ay tumango. Ang kanyang mga matay nag-aalab sa determinasyon. Gagawin natin ito, Amara, para sa puno, para sa ating pag-ibig. At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula kaming maghanda. Ipinakita ko kay Malik ang mga hakbang ng ritual, mula sa mga sagradong dahon na kailangang ihandog sa mga espiritu ng kalikasan, hanggang sa mga dasal
na kailangan naming bigkasin ng sabay. Ang hangin ay nagsimulang lumamig, tila hinahaplos ng mga espiritu ang aming mga balat. Ngunit habang isinasagawa namin ang ritual, isang kakaibang ingay ang aming narinig mula sa kagubatan. Isang bagay na hindi namin inaasahan, mga yabag ng maraming tao na papalapit. Ang mga tauhan ng aming tribo. Paano nila nalaman ang aming kinaroroonan? Nagtago kami sa likod ng puno. Ang mga puso namin ay kumakabog sa kaba. Alam naming kailangan naming tapusin ang ritual. Ngunit paano kung mahuli kami bago pa man ito maganap? Sa gitna ng aming pag-aalala, isang liwanag mula sa puno ang biglang lumitaw. Isang liwanag na tila isang senyales mula sa mga espiritu. At sa sandaling iyon, naintindihan namin na ang puno mismo ang gumagawa ng paraan upang kami iligtas. Ngunit paano at bakit? Habang unti-unti nang lumalapit ang mga tauhan ng aming tribo, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano ang kapangyarihang taglay ng punong ito na hindi namin nalalaman? Sa isang tahimik na gabi, habang ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa kagubatan. Ang kapaligiran ay tila puno ng misteryo at hikbi ng mga dahon sa paligid. Sa gitna ng kadiliman, naroon ako, isang babaeng manggagamot na nagtangkang tahakin ang daan patungo sa sagradong puno. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng mga desisyong kailangan kong gawin, lalo na't ang aking puso ay tila nag-aalangan sa aking mga plano. Si Adan, ang lalaking mula sa kalabang tribo, ay nasa tabi ko. Hindi ko alam kung paano nangyari, ngunit sa kabila ng aming magkaibang pinagmulan, naramdaman kong may koneksyon kami na tila hindi kayang ipaliwanag ng simpleng mga salita. Ang aming mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, alam kong hindi na kami makakabalik sa dating tahimik na pamumuhay. Ang aming mga puso ay ligaw, ngunit narito kami, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Malapit na tayo, bulong ni Adan, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa landas na tinatahak namin. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at determinasyon. Kapag narating natin ang sagradong puno, maaaring magbago ang lahat. Ngunit sa aking isipan, naglalaban ang pag-asa at takot. Ang sagradong puno ay bantog sa aming tribo bilang tagapangalaga ng sinaunang kapangyarihan ng kalikasan. Sinasabi ng mga matatanda na ito ang ugat ng lahat ng buhay sa kagubatan at sinumamang magtangkang lumapit dito nang walang pahintulot ay tiyak na makakaranas ng kapahamakan. Naiintindihan mo ba ang panganib na dulot ng ating ginagawa? Tanong ko kay Adan, sa kabila ng kagustuhang sundan ang kanyang mga hakbang. Ang ating mga tribo ay magkaaway at ang sagradong puno ay hindi basta-basta. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay tila nagsisilbing ilaw sa gitna ng aming dilim. Alam ko, ngunit kung hindi natin susubukan, paano natin malalaman kung ano ang kaya nating baguhin? Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang pag-aalab ng aking damdamin. Kahit pa walang katiyakan, ang aming paglalakbay ay tila puno ng mga pangarap na maaring magbigay ng bagong pag-asa sa aming mga tribo. Ang mga alingawngaw ng digmaan ay tila nawawala sa bawat hakbang na ginagawa namin at sa halip ay napalitan ng pag-asam sa isang mas magandang kinabukasan. Habang papalapit kami sa sagradong puno, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Ang mga dahon nito ay kumikinang sa liwanag ng buwan at ang hangin ay puno ng bulong ng kalikasan. Sa gitna ng kagubatan, ang puno ay tila isang buhay na nilalang na handang makinig sa aming mga hinaing. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isang malakas na hangin ang dumating, halos tinangay kami sa aming kinatatayuan. Ang mga dahon ng sagradong puno
ay nagsimulang magsalita sa wika ng mga sinaunang espiritu. Ang kanilang mga bulong ay tila nagkukwento ng kapalaran na hindi namin inaasahan. Adan, ano ang nangyayari? Tanong ko, habang ang takot ay bumalot sa aking puso. Alam kong may kakaibang puwersa ang dumating, isang puwersang hindi namin kayang kontrolin. Ngunit bago pa siya makasagot, isang anino ang lumapit sa amin. Ang anyo nito ay hindi maipaliwanag. Tila ito ay isang espiritu mula sa mga lumipas na panahon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaalam, at ang kanyang presensya ay naghatid ng kasaysayan ng kagubatan. Kayo ba ang mga bantay na aking hinihintay? Tanong ng espiritu. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at kabaitan. Ang inyong mga pusong ligaw ang magpapasya sa kapalaran ng puno. Sa sandaling iyon, ang aming pakikipagsapalaran ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang aming desisyon ay hindi lamang para sa aming mga sarili, kundi para sa buong kagubatan. Ang aming mga pusong ligaw ay naging bantay ng sagradong puno. At sa kabila ng panganib, naroon ang pag-asa na ang aming pag-ibig ay kayang baguhin ang lahat. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang hindi ko maialis sa aking isipan. Ano ang kapalaran na hinihintay kami sa ilalim ng anino ng sagradong puno? Sa gitna ng aming paglalakbay, ang aming mga pusong ligaw ay magtataglay ng lihim na maaaring maghatid sa amin sa isang kapalarang hindi pa namin alam. At sa dulo ng gabing iyon, habang ang hangin ay patuloy na humihip sa paligid, naiwan ang tanong na walang kasagutan. Ang tanong na tila isang cliffhanger sa aming kwento. Ano nga ba ang tunay na kapalaran na naghihintay sa aming dalawang pusong ligaw na naging bantay ng sagradong puno? Sa wakas, nagising ako sa isang malamlam na liwanag na pumipintig sa loob ng aking mga mata. Ang mga sinag ng araw ay tumatagos sa makapal na dahon ng mga puno. Ang kanilang mga kislap ay tila mga gintong sinulid na bumabalot sa akin habang ako'y nakahiga sa lupa. Ang hangin ay may dalang mga bulong, mga himig ng mga ibon na tila nag-uusap tungkol sa mga lihim ng kagubatan. Sa sandaling iyon, naalala ko kung sino ako, isang babaeng manggagamot na masyadong nasangkot sa isang pag-ibig na ipinagbabawal. At ang aking puso, tila isang sagradong puno, ay puno ng damdamin na hindi ko maipaliwanag. Si Kian, ang lalaking mula sa kalabang tribo, ay naroon din sa tabi ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may pag-asang kumikinang. Sa kabila ng panganib na dulot ng aming pagtatagpo, hindi ko magawang iwaksi ang init ng kanyang presensya. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa akin. Tila sinisikap niyang iparating ang lakas ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng bawat haplos. Lia, bulong niya. Ang sagradong puno ay nagsimula nang mamulaklak. Ito na ang ating pagkakataon. Ang sagradong puno, ang simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa, ay ang ating tanging pag-asa. Ang mga bulaklak nito ay sinasabing may kapangyarihang maghilom, hindi lamang ng sugat, kundi ng hidwaan sa pagitan ng aming mga tribo. Ngunit Kian, sagot ko, ang aking boses ay puno ng pangamba. Paano kung hindi tayo tanggapin ng mga punong bantay? Paano kung ang ating pag-ibig ay hindi sapat upang mapaglabanan ang galit ng ating mga tribo? Kian ay tumingin sa akin ng may determinasyon. Ang ating pag-ibig ay ang susi, Lia. Kailangan nating maniwala. Ang mga pusong ligaw na tulad natin ay may kapangyarihang magbago ng kapalaran. Wasim, sa kabila ng kanyang mga salita, ang takot ay nanatiling nakatago sa likod ng aking isipan. Ano ang mangyayari kung nabigo kami? Ano ang mangyayari kung ang mga bulaklak ng sagradong puno ay hindi magbigay ng kanilang biyaya sa amin? Sa kabila ng aming mga pangamba, nagpasya kaming maglakbay patungo sa sagradong puno kung saan ang mga punong bantay ay nagmamasid. Ang daan
ay puno ng mga sagabal, matatarik na bangin, mga matatarik na dalisdis, at mga ulap ng alikabok na tila mga multo ng aming nakaraan. Ngunit sa bawat hakbang, naramdaman ko ang tibok ng puso ni Kian, ang kanyang pag-asa na bumabalot sa akin ng lakas. Pagdating namin sa sagradong puno, namangha kami sa ganda nito. Ang mga bulaklak ay tila mga bituin na nagliliwanag sa dilim. Ang kanilang mga kulay ay sumasalamin sa bawat damdamin na aming nararanasan. Pag-ibig, takot, pag-asa at pag-alinlangan. Sa ilalim ng lilim nito, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan, isang pakiramdam ng pagkakaisa na hindi ko pa nararanasan noon. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, ang mga punong bantay ay hindi nagpakita ng kanilang presensya. Ang kanilang kawalan ay tila isang babala, isang paalala na ang aming pag-ibig ay maaaring hindi sapat upang magbago ng kapalaran. Habang kami ni Kian ay nakatayo sa harap ng sagradong puno, isang kakaibang hangin ang dumaan na tila nagdadala ng isang lihim. Ang mga bulaklak ay nagsimulang magkalat ng kanilang mga talulot na tila mga luha ng kalangitan. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang kakaibang pag-ikot ng hangin, isang puwersa na hindi ko maipaliwanag. Kian, may kakaibang nangyayari. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng pag-aalala. Bigla, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw, isang pagyanig na tila nagmumula sa kaibuturan ng lupa. Sa isang iglap, ang mga punong bantay ay nagpakita. Ang kanilang mga anyo ay tulad ng mga anino na lumulutang sa hangin. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa amin, puno ng paghuhusga. Ang inyong pag-ibig ay hindi sapat, sabi ng isa sa kanila. Ang kanyang boses ay tila isang alingawngaw ng mga nawawalang pangarap. Ngunit may pag-asa pa. Bigla, naramdaman ko ang isang pag-ikot ng hangin, isang puwersa na tila nagmumula sa sagradong puno. Ang mga bulaklak ay nagsimulang magbukas ng kanilang mga talulot at sa gitna nito, isang liwanag ang bumalot sa amin ni Kian. "Lia, ano ang nangyayari?" Tanong ni Kian, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. At sa sandaling iyon, naiintindihan ko ang tunay na kapangyarihan ng aming pag-ibig. Ang sagradong puno ay nagbigay ng kanyang biyaya, ngunit hindi sa paraang aming inaasahan. Ang aming mga pusong ligaw ay naging tagapagbantay ng sagradong puno. Ang aming pag-ibig ay naging isang puwersa na magbubukas ng bagong daan para sa aming mga tribo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang kakaibang kirot, isang paalala na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang mga punong bantay ay nagbigay ng kanilang babala at sa likod ng kanilang mga mata, nakita ko ang isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Ano ang tunay na kapalaran ng aming pag-ibig? Ano ang susunod na mangyayari sa amin ni Kian? Sa gitna ng aming pag-asa, isang bagong misteryo ang bumalot sa amin. Isang lihim na nagtatago sa lilim ng sagradong puno. Sa kabila ng mga babala, mula sa aming tribo, sinundan ko ang aking puso. Ako si Amihan, isang babaeng manggagamot na kilala sa aming bayan dahil sa aking kakayahang gumaling sa mga sugat ng katawan, ngunit hindi sa mga sugat ng damdamin. Ngayon, nasa tabi ko si Malik, ang lalaking mula sa kalabang tribo, ang tinuturing na kalaban, ngunit nagiging tanglaw sa aking madilim na mundo. Kami ay naglalakbay patungo sa sagradong puno, ang punong nag-uugnay sa aming mga paniniwala at kasaysayan, ngunit higit sa lahat, patungo sa aming kapalaran. Ang kagubatan ay tila isang misteryosong labyrinth sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ang mga dahon ay tila nagkikislapan, para bang sinasalamin nila ang mga bituin sa langit. Ang hangin ay malamig, ngunit ang presensya ni Malik sa tabi ko ay nagbibigay init sa aking puso. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon,
tila walang takot sa panganib na nag-aabang sa amin. Naalala ko ang unang pagkakataon na nagkita kami sa gitna ng isang labanan. Sa halip na mag-away, nagtagpo ang aming mga mata. Nagkaroon ng hindi maipaliwanag na koneksyon, isang pagnanasa na hindi namin maipaliwanag. Sa bawat hakbang namin sa makapal na kagubatan, nararamdaman ko ang bigat ng kasaysayan sa aming mga balikat. Ang aming mga tribo ay matagal nang magkaaway. Ngunit sa gabing ito, kami ay nagkaisa sa aming layunin. Ang aming pag-ibig ay isang lihim, isang kasalanan sa mata ng aming mga kapanalig. Ngunit ito rin ang naging lakas namin upang ipaglaban ang sagradong punong nag-uugnay sa aming mga tadhana. Amihan, sigurado ka ba sa ginagawa natin? Tanong ni Malik. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ramdam ko ang kanyang takot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa akin. Oo, Malik. Alam kong ito ang tamang gawin. Ang puno ay kailangan nating protektahan. Ang puno ang magpapanatili sa ating mga tribo, kahit na laban sa kanilang kagustuhan, sagot ko. Pilit na pinipigil ang pag-aalala sa aking dibdib. Sa wakas, narating namin ang clearing kung saan nakatayo ang sagradong puno. Ang puno ay napakalaki. Tila sumasayaw ang mga sanga nito sa hangin. Ang mga dahon ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa gitna ng kagubatan, ang puno ay ang tanging saksi sa aming pag-ibig, ang tanging saksi sa aming pinangakong pangako. Ngunit hindi kami nag-iisa. Sa gilid ng clearing, may mga anino na gumagalaw. Ang mga ito ay mga tauhan ng aming mga tribo. Ang mga bantay na itinalaga upang pigilan kami. Ang aming mga puso ay tumibok sa takot at pag-aalala. Hindi ko inakala na makakarating sila rito ng ganoon kabilis. Ang aming plano ay tila nauubusan ng oras. Malik, kailangan natin silang kausapin. Hindi tayo pwedeng umatras ngayon. Bulong ko sa kanya. Tumango si Malik. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Kailangan nilang malaman na ang puno ay para sa lahat. Ang puno ay nag-uugnay sa ating mga tribo. Hindi dapat ito ang maging sanhi ng ating pagkakawatak-watak. Habang kami ay naglalakad patungo sa mga anino, nararamdaman ko ang kalmadong enerhiya mula sa puno. Tila nagbibigay ito ng lakas at pag-asa. Ngunit ang aking puso ay puno ng kaba. Alam kong sa sandaling ito, ang aming kapalaran ay nakasalalay sa aming mga kamay. Sa aming paglapit, nakita namin ang mga bantay na may hawak na mga sibat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit, ngunit sa kanilang mga mata, may bakas ng pagdududa. Ako ay humakbang pasulong. Ang aking mga kamay ay itinaas sa hangin bilang tanda ng kapayapaan. Mga kapatid, pakinggan ninyo kami. Ang puno ay hindi dapat maging sanhi ng digmaan. Sa halip, dapat itong maging simbolo ng ating pagkakaisa. Ngunit bago pa man ako makapagsalita ng higit pa, isang sibat ang lumipad patungo sa amin. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na bakal na tumama sa aking balikat. Ang sakit ay matindi, ngunit ang takot sa pagkawala ni Malik ang higit na nagbigay ng kirot sa akin. Amihan! Sigaw ni Malik. Ang kanyang mga kamay ay agad na pumigil sa pagdurugo ng aking sugat. Ang mga bantay ay tila nagulat din sa kanilang ginawa. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa puno. Ang mga dahon nito ay tila bumubulong. Ang mga sanga ay gumagalaw sa hindi inaasahang paraan. Sa kabila ng sakit, ang puno ay tila nagbigay ng mensahe sa akin. Isang mensahe na hindi ko lubos na maunawaan. At doon, sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang misteryosong presensya ang lumitaw mula sa puno, isang nilalang na hindi namin inaasahan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, puno ng karunungan at kapangyarihan. Siya ay naglakad patungo sa amin. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Ang puno ay may kapangyarihan,
na hindi ninyo lubos na maunawaan. Sa inyong mga kamay nakasalalay ang kanyang kinabukasan. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng tanong sa aming isipan. Ano ang kahulugan nito? Ano ang dapat naming gawin ngayon? Sa kabila ng sakit at takot, ang puno ay tila nagbigay ng bagong pag-asa, isang bagong simula. Ngunit paano namin ito sisimulan? Sa kalagitnaan ng kagubatan, kung saan ang mga dahon ay tila mga palad ng kalikasan na bumabalot sa aming mga lihim, naroon kami ni Eladio, ang lalaking mula sa tribong aming kinakalaban. Ako si Amara, isang manggagamot na napilitang iwasan ang pagmamahal na hindi dapat, ngunit ang puso ay tila isang sagradong puno na walang kapangyarihan ang mga kamay upang pigilan ang pag-usbong nito. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang lumalalim na ugat ng aming ugnayan, isang lihim na bumabalot sa aming dalawa. Ang hangin sa paligid ay puno ng mga kwentong nagmula sa ating mga ninuno, at ang mga punong kahoy ay mga saksi sa aming pagnanasa na nagmumula sa puso. Alam kong ang bawat pagpupulong namin sa gubat na ito ay isang hakbang palapit sa panganib. Ngunit sa harap ni Eladio, ang panganib ay tila isang matamis na awit na naglalambing sa akin. Amara, bulong ni Eladio habang binabagtas namin ang makipot na daan sa pagitan ng mga puno. Ang sagradong puno na ito ay nag-iisang saksi sa ating pagmamahalan. Alam mo bang ang ating tribo ay may paniniwala na ang puno ay may kakayahang tumanggap ng ating mga lihim at itago ito mula sa mundo? Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko, alam kong ang puno ay higit pa sa isang simpleng tagapagtago ng lihim. Ito ay may kakayahang magbukas ng mga landas sa pagitan ng mga puso. Mga landas na hindi nakikita ng ibang tao, ngunit nararamdaman ng mga pusong nagmamahalan sa kabila ng mga kasaysayan ng alitan, sa kabila ng mga utos ng matatanda. Naramdaman kong kami ay nag-iisang kaluluwa na naglalakbay sa parehong direksyon. Eladio, sagot ko, ang puno na ito ay hindi lamang sagrado sa inyong tribo. Sa amin, ito ay isang simbolo ng pagkakaisa, ng kapayapaan. Kung kaya't, sa tuwing tayo'y naririto, nararamdaman ko ang kapayapaan sa aking puso. Ngumiti siya, isang ngiti na tila sinag ng araw sa isang umaga ng tag-init. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, alam ko ang panganib na nag-aabang. Isang panganib na nagmumula sa aming pag-iibigan. Ang aming tribo ay may mga batas na hindi maaaring suwayin. At ang pagmamahalan namin ni Eladio ay isang kasalanan na maaaring magdulot ng digmaan. Habang kami umupo sa paanan ng sagradong puno, naramdaman ko ang presensya nito, na tila isang matandang tagapayo na nagmamasid sa amin. Inilabas ni Eladio ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at sa loob ay naroon ang isang maliit na piraso ng kahoy mula sa sagradong puno. Amara, ibinibigay ko ito sa iyo bilang tanda ng aking pagmamahal, sabi niya. Ito ay palatandaan na kahit anuman ang mangyari, ang ating pagmamahalan ay mananatili, hindi lamang sa ating mga puso, kundi sa harap ng sagradong puno. Gusto kong tanggapin ang kahoy na iyon, ngunit ang takot na dulot ng aming sitwasyon ay pumipigil sa akin. Sa kabila ng aking pagnanasa, alam kong ang pagtanggap sa regalong iyon ay parang paglagda sa isang kasunduan na hindi namin kayang panindigan sa harap ng aming mga tribo. Ngunit bago pa man ako makapagpasya, narinig namin ang mga yabag ng mga tao mula sa malayo. Ang mga ito ay patungo sa aming direksyon at ang kanilang hakbang ay puno ng galit. Nakaramdam ako ng takot. Alam kong ang aming mga tribo ay hindi papayag sa aming pagmamahalan. Kami ay nasa panganib at ang sagradong puno ay tila nagbabala sa amin. Amara, kailangan nating umalis, wika ni Eladio habang hinahawakan ang aking kamay. Hindi tayo ligtas rito.
Ngunit bago pa man namin magawa iyon, isang grupo ng mga kalalakihan mula sa aking tribo ang lumitaw sa likod ng mga puno. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at pagtataka. Mga mata na tila nagsusumbong sa aming kasalanan. Isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Ang ulo nito ay puno ng puting buhok. Ang mukha ay kulubot ng panahon. Amara, sabi niya, ikaw ay isang manggagamot, hindi isang traidor. Ano ang ibig sabihin ng iyong ginagawa rito kasama ang lalaking ito? Hindi ko alam ang isasagot ko. Alam ko na ang mga susunod na sandali ay magdidikta ng aming kapalaran. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, naramdaman ko ang paggalaw ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang sagradong puno ay tila nagising, at ang mga dahon nito ay nagsimulang mag-alon, naglalabas ng liwanag na pumupuno sa buong kakagubatan. Ang mga kalalakihan ay natigilan, at sa kanilang mga mata ay naglaho ang galit, napalitan ng pagkamangha sa nangyayari. Kami ni Eladio ay napalingon sa puno, at sa sandaling iyon, alam kong ang sagradong puno ay nagbigay ng kanyang huling paalala, isang paalala na ang pag-ibig ay maaaring magbukas ng mga landas na hindi inaasahan. Ngunit sa likod ng liwanag, isang boses ang nagbulong sa aking isipan. Amara, ang iyong pagmamahalan ay hindi lamang para sa iyo. Sa likod ng pag-ibig na ito, may nakatagong kapalaran na kailangan mong tuklasin. At doon ko naramdaman na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Isang kwento na magdadala sa amin sa landas na hindi namin inaasahan. Sa lilim ng sagradong puno, kung saan ang mga sinag ng araw ay sumasayaw sa mga dahon. Naroon kami ni Kael, ang lalaking mula sa tribong kinatatakutan ng aming mga ninuno. Sa kabila ng panganib, hindi ko maikakaila ang hindi mapigilang paghatak ng aming mga puso sa isa't isa. Sa bawat lihim na pagkikita, ang aming pagmamahalan ay lalong tumitibay, ngunit kasabay nito ang pagbigat ng aming mga pasanin. Alam mo bang ang puno ito? Sabi ko habang hinahaplos ang magaspang na balat ng puno, ay may kakayahang magpanumbalik ng kapayapaan sa ating mga tribo? Tumango si Kael. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-unawa at pagkamangha. Sinabi sa akin ng mga matatanda ng aming tribo na ito ang puno ng buhay, ang tagapag-ugnay ng ating mga mundo. Naramdaman ko ang init ng kaniyang kamay nang hawakan niya ang aking palad. Ngunit paano natin maipapaliwanag ito sa kanila? Paano natin ipapakita na ang ating pagmamahalan ay hindi sumpa, kundi pagpapala? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko sa aking puso. Alam ko ang panganib na dala ng aming relasyon. Ang mga alingawngaw ng digmaan sa pagitan ng aming mga tribo ay nagiging mas malakas sa bawat araw na lumilipas. Ngunit sa mga mata ni Kael, nakikita ko ang pag-asa. At ito ang nagbibigay sa akin ng lakas. May alam akong paraan. Ang sabi ko, puno ng determinasyon. May sinaunang ritual na maaaring magpatibay ng ating ugnayan sa harap ng sagradong puno. Kung magtagumpay tayo, maaaring ito na ang simula ng kapayapaan. Napuno ng pag-asa ang kaniyang mga mata. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, para sa atin. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, biglang dumating ang isang malamig na hangin, tila may dalang babala. Napalingon kami sa paligid, at sa hindi kalayuan, nakita ko ang isang anino. Isang figura na hindi pamilyar, ngunit may dala itong kakaibang presensya. Bakit narito ka, estranghero? Ang tanong ko, habang mahigpit na hawak ang kamay ni Kael. Lumapit ang figura. At unti-unting lumitaw ang mukha ng isang matandang lalaki. Ang kaniyang mga mata ay tila may alam sa mga lihim ng mundo, at ang kaniyang tinig ay tila bulong ng hangin. Ako'y tagapagbantay ng sagradong puno, ang sabi niya, at alam ko ang lihim na inyong itinatago. Napalunok ako,
Ang aking puso'y kumabog sa kaba. Ano ang iyong pakay? Tanong ni Kael na hindi itinatago ang kaniyang pag-aalala. Ako'y narito upang ipaalam sa inyo na ang puno'y nasa panganib. Isang puwersang mas madilim pa kaysa sa inyong mga alitan ang nagbabadya. Kung hindi kayo kikilos, mawawala ang puno at kasabay nito ang inyong pag-asa. Nagkatinginan kami ni Kyle, puno ng pagkabigla at pangamba. Ano ang dapat naming gawin? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng determinasyon. Kailangan ninyong magsanib puwersa. Sagot ng matanda, hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para sa kaligtasan ng inyong mga tribo. Ang ritual na binanggit mo ay bahagi lamang ng solusyon. Ang susi ay nasa inyong mga puso. Sa mga salitang iyon, biglang nawala ang matanda, parang usok na nilamon ng hangin. Naiwan kaming nakatayo sa harap ng sagradong puno, puno ng mga tanong at pag-aalinlangan. Ngunit isang bagay ang malinaw, ito na ang aming pagkakataon upang baguhin ang tadhana. Kailangan naming kumilos, hindi lamang para sa aming pagmamahalan, kundi para sa kapayapaan na matagal na naming inaasam. Habang naglalakad kami palayo, isang misteryosong sigaw ang narinig namin mula sa malayo. Isang sigaw ng babala o paanyaya. Hindi namin alam, ngunit isang bagay ang sigurado, ang susunod naming hakbang ay maaring magdala sa amin sa katuparan ng aming mga pangarap o sa simula ng isang bagong bangungot. At sa bawat hakbang na aming ginagawa, ang sagradong puno ay nananatiling tahimik na saksi, tagapagbantay ng aming mga lihim at pag-asa.